Mas manipis na yung kanyang spike kaysa dito. Kapag kayo mismo ang gagawa ng inyong sasakyan, makikita nyo dyan. Ito kasi yung pinaka matibay na part dito sa area na ito. Hello mga kaibigan ko, ikaw ay naka Toyota Vios at nabili mo ng brand new or kumpleto ka pa sa tires mo, nagpalit ka ng 5. Makakatulong sa iyo ito. Bali ito yung aking spare tire galing doon sa compartment sa likod. Inilagay natin dito sa left na part sa rear. Then yung galing dito na gulong, yun naman yung kinabit ko dito sa front na right side. Then yung galing dito sa right side na front, ikakabit natin dito sa likurang bahagi na right side. At ito yun, ginagawa ko siya ngayon. Na-check ko rin itong ating mismong braking system, yung ating brake shoe. Ito yung kanyang brake drum. Kinakalawang lang pero malinis pa yan at maayos pa. Yung ating brake shoe na check ko na rin, okay pa naman, tinanggalan ko na ng alikabok. Yun ang kanyang sitwasyon as of 26,536 kilometers run. Makapal pa siya mga kaibigan as of our initial checking. Ayan. After kasi natin na ma-consume yung 20,000 kilometers run na free ng change oil saka check up doon sa mismong kasa ng Toyota, after nun ako na ang kumakana nito, ako na ang nag-change oil. So kung napapansin nyo doon sa ating last na video, nagkaroon tayo ng change oil dito sa Toyota Vios. At ito yung pangalawang ginawa ko na DIY lang din, yung palit ng gulong. Tayo kayang-kaya naman gamit yung ating stock na jack na meron sa ating kotse. Kayang-kaya mong gawin yon following doon sa ginawa nating formula na galing sa yung ating spare tire. Sinali ko kasi yung spare tire natin galing dito. Kapag tinanggal nyo na ito, napakadali lang kasi ibaba nyo lang yung handbrake, then lagyan nyo ng kalso yung bawat gulong para safe. Ayan siya. Ito din yung isa sa kagandahan ng Vios, not like sa ibang brand ng kotse, meron pang tornilyo hanggat hindi naka-engage yung inyong handbrake. Kaya pag nagpalit kayo, malilinisan nyo pa ang inyong mga brake component lalo dito sa rear. Pa-check nyo yung brake shoe at yung brake pad sa unahang bahagi ng mga preno natin. At ito na, ikakabit ko na yung gulong na galing sa harapang bahagi ating sasakyan, galing sa right side mga kaibigan. At after nito na maikabit natin yung galing din naman dito na gulong, yun naman ang ikakabit natin dun sa unahan sa left side. So ikabit lang natin ang tornilyong ito, napakadali lang naman, kayang-kaya nyo ito na gawin. DIY lang ba at exercise na rin. Hindi lang naman layunin natin na makatipid, hindi lang yun hindi meron tayong magawa man lang ma-plus natin ang ating mga sasakyan sa sarili nating mga kamay, at least ma-check natin yung tunay na kalagayan niya. Mga kaibigan, sa pagja-jack nyo pala, kung mapapansin niyo yung mga ganitong klase ng jack, lalo yung nakasama sa ating mismong kotse, dito sa ilalim ito may palatandaan yan. So dito ka sa gitna mag pupwesto ng mismong jack. Ayan, may instruction naman dyan, meron makikita dito sa picture. Ayan, so ito yun, yan yung palatandaan. Dito ka sa gitna, wag sa labas, wag rin doon sa unahan, kundi dito mismo sa gitna merong matigas na bahagi. Ito kasi yung pinaka matibay na part dito sa area na ito na pwede mong pagkalsuhan ng iyong jack. Pagkatapos nating higpitan yung sa kanang bahagi ng ating likurang gulong, yung pinagpalitan natin, ililipat naman natin siya dito sa harap, sa kaliwang bahagi. At itong gulong na ito, napapalitan natin,
Siya naman ang magiging spare tire natin na ilalagay natin dito sa ating compartment. Kapag kayo mismo ang gagawa ng inyong sasakyan, makikita nyo dyan kung ano na ang kalagayan ng inyong brake pad. So sa akin, napaka kapal pa yan. Ayan ang kapal. Yan yung pinaka brake pad natin, kasi ito yung rotor disc. Then makikita natin puro kalawang lagi naka-stack Tsaka iniihian ng mga aso minsan. At least makikita nyo yung sitwasyon ng inyong mga bushings. Makikita nyo kung may tagas ng mga grasa, kasi ito may grasa yan, ito may grasa din ito. Makikita rin natin yung sitwasyon ng ating mga gulong. Tingnan nyo, itong hawak ko, ito yung sa harap, pansin nyo mas manipis na yung kanyang spike kaysa dito. Yung galing sa likod, buo pa yung kanyang mga spike na maliliit. So ilalagay natin to sa harap. Ito naman magiging spare tire na natin to. Makikita natin dito, grasa yan, wala namang leak. Ito yung bushing natin, okay naman yung itsura nya. Ito meron ding bushing yan. Tapos dito, grasa din yan. So pag kayo ang nag DIY, kitang kita nyo yung mga leaks at saka yung mga problema pa na iba. Dito rin minsan naglilik din yan dun sa shock absorber natin. Bago ko lubusang higpitan itong ating mga tornilyo, ay ibaba ko muna yung jack. Pwede na natin higpitan. Okay mga kaibigan, natapos na natin ginawa. So ito na yung last na ginalaw natin. Again, yung spare tire natin napunta dyan, at yung galing dyan napunta doon sa kanan na nasa harap, at yung harap papunta sa likod, at yung nasa likod na nasa kanan dinala natin dito, at yung galing dito kanina, yun na yun, at yun yung magiging spare tire natin. At actually sinundan lang natin to, recommended by Toyota. So kung kayo ay naka Toyota Vios at meron kayong spare tire, ito ang sundan nyo. Yan lang yung ginawa natin, yung spare tire napunta doon, yun, yan. Para sa ating front wheel drive, front engine, front wheel drive, ito yun, with spare tire. Pero pag wala kayong spare tire, apat lang na gulong eksakto, at gusto nyo lang gawing rotation para magkaroon ng longer tire life and to prevent uneven tread wear, so gawin nyo ito periodically. So it depends upon you kung tuwing kailan kayo mag-rotate. Basta sundin nyo lang yung rotation, yung form natin. So ito applicable. Ito applicable ito para sa with the spare tire. At kung wala kayong spare tire, front wheel drive, ito ang applicable. Alright, thank you for watching. I hope this video helps. Nilagyan ko para ng date dyan. First rotation, July 5, 2026. Bye bye.